Zarina POV. Mom. Natigil ako sa pagsabay sa kanta mula sa radyo nang tawagin ako ni Acheas. He really resembles his dad. The way he move, the way he talk and his facial features. Magkamukhang magkamukha. Kahit si Stozzy ay parang girl version ng tatay niya. Hi. Yes, Aki. I asked, why aren't you together with daddy? Natigil ako ng kaunti sa kanyang tanong. Saan nanggaling yun? I didn't explain it to them, why I am not together with their dad, pero alam kong matalino sila. Alam kong may clue na sila kung bakit. Hindi ako kaagad nakasagot sa kanyang tanong, dahil hindi ko naman talaga alam ang isasagot ko. Is it because of my sister? My angel sister? Tanong niya pa. No anak, we just had some problem in the past, we didn't have time to talk about it, kaya we are not together. Okay. I smiled at my innocent son, hindi ko pwedeng basta-basta sabihin yung nangyari noon. My baby is too young. Then you should fix it then mom. There are so many time, aniya pa. Tinignan ko siya at ginulo ang buhok niya. You're just 3 years old and the way you talk is too mature na. Don't worry anak, we'll fix our problem, nakangiting sagot ko dito. Kumunot na lamang ang kanyang noo, saka tumingin ng muli sa bintana. Hindi na muling sumama sa akin si Aki dahil nakatulog na siya, kaya kumain muna ako ng hapunan kasama si Khalil at ang kanyang girlfriend na si Andy. Ang kanyang ex na binalikan niya kamakailan lamang. Khalil, tawag ko sa kanya kaya napatigil ito sa kanyang pagkain. Yes Zarina, Aniya, don't you think we have to move out here in your house? Babalik na lang ako kay Kuya Calabar. Kasya na kami doon ng mga anak ko, mukha naman siyang nagulat sa aking sinabi. Yes, nakikitira lang kami dito, dahil na rin sa kagustuhan ni Khalil. Pero ngayong nakauwi na si Kuya Calabar, na nakahanap ng trabaho sa States, nakapagpatayo na rin ng bahay para sa amin, ay maaari na akong makabalik sa amin. Si Kuya Kaiser. Ayun, Natalie na, show nga ba naman kasi, under tuloy sa babaeng di niya naman mahal. Why naman? Hindi naman kita pinapaalis aniya pa kaya hindi ko napigilan at tumawa na ako. Look Khalil, soon, you and Andy will build a family. Hindi pwedeng forever na lang akong nandito dahil lang best friend mo ako. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Mula sa pagligtas mo sa akin noon, hanggang sa pagpapatira mo dito sa amin nila Aki at Stas pati na rin sa anak ni Yeng. I thank you for that. So much. Pati na rin kay Andy, na kapag wala ako ay inaalagaan ang mga anak ko, Andy thank you. Ngumiti sa akin si Andy. Napakatahimik talaga, mukhang desidido ka na Oh, kailan ba kayo lilipat? Si Cadence. Paano siya? Wala pa naman si Cole dito, hindi ba? Nagpapagaling pa, tanong nito sa akin. Sa akin muna si Cadence habang hindi pa gumagaling si Cole, pasaway kasi yun, inuna pa maglasing nang mamatay si Yeng. Naaawa tuloy ako kay Cadence, para akong nalungkot nang banggitin ang pangalan ni Yeng. How I miss her. Hindi ko inaasahang maaga siya kukuhanin ni Lord sa amin. Nang mag-7:15 na, ay hiniram kong muli ang sasakyan ni Khalil, saka ako pumunta sa lugar ni Mr. Silvestre para sunduin si Stas, pero mukhang malabo. She just slept more monet. Zarina po, pagtatama ko. Ngumisi siya sa akin saka ako tinitigan. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. He looked more matured and more scary. Ang katawan niya ay mas lalong pumirmi. He looked more gorgeous. No, more than gorgeous. He's like a god. Ni hindi siya mukhang tatay, maybe because of his facial features. Well, I always see him at his company, pero ngayon ko lang talaga siya nakita ng maayos. Done staring. Umiwas ako sa kanyang titig, nang marinig ang kanyang sinabi, show nga kang talaga. Asan ang anak ko? Bubuhatin ko na lang, hindi ko alam kung bakit nauuto ako, pero sige, kinakabahan ako pag nakikita siya. She's in my bedroom monet. Tumango ako dito. Okay, sunduin ko na lang bukas, sabi ko at aalis na sana, kaso naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking palapulsuhan. Love, let's talk. Please, aniya sa isang nagmamakaawa na boses. God, samobra po ba talaga ako sa karupukan at pumayag ako?
Kung pag-uusapan lang natin yung tungkol sa sustento mo kila Aki at Stas, pati ang paglibot mo kasama sila. Sige papayag na ako, tutal may karapatan ka naman, dahil ikaw ang tatay nila. Ayaw ko rin naman na wala silang kinikilalang tatay, no? Hinawakan niya ang aking pisngi at hinaplos-haplos ito. Anong kahaplos-haplos sa sinabi ko? No comment ka po sir. Sige, alis na ako, pagpapalam ko sa kanya, nang hindi pa rin ito sumagot. Tanging haplos ang sagot niya, show nga lang. Let's talk about us, maikling sabi niya. Doon ako napalingon sa kanapangisi ng mapait. Ha, may us po ba tayong dalawa? Mapait na tanong ko sa kanya. Nagmamakaawa itong tumingin sa akin. Please baby, come back to me. I can't live and love my life without you. Aniya sa katiningnan ako ng may halong pagmamakaawa. Iniwas ko ang tingin ko. No Zarina, hindi pwede, hindi ka pwedeng mahulog ulit dahil sa mga matang yan. The eyes that I can't even resist a single second. I'm sorry kung inuna ko ang mga investors noon kaysa sa inyo ng mga anak natin. Forgive me please, I can't live without you and my children, Aniya. Hindi ko mapigil ang hindi maluha nang maalala ang araw na iyon. Masakit, sobrang sakit. Why are you even saying sorry? I already forgave you, Simon. Wala na akong problema sa'yo dahil napatawad na kita. My problem is me. Me, myself and I. Hindi ko mapatawad ang sarili ko, dahil di ko man lang nagawang protektahan ang anak ko, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, kung bakit ikaw pa rin sa mga dumaan na taon. Nagsisisi ka ba na mahal mo pa rin ako? O umiigting na pangang tanong niya. Natigilan ako sa kanyang tanong. Nagsisisi nga ba ako? Oo, diretsa ang sagot ko. Why? Napapaos na tanong niya. Dahil hindi ko alam. Hindi ko alam. Magulo ang isipan ko. Inangat ko ang aking ulo, para pigilan pa ang mga akmang tutulo na mga luha. Maybe because lahat ng pag-ibig, may halong sakit. Now baby, please come back with my children. Hindi ako makasagot sa kanyang sinabi, bagkus ay tumalikod na sana paalis. And for the third time, hinela na naman ako pabalik ni Simon. Napangiti ako. He really loves me that much. Ha? I'm sorry, please come back. Saka ako nito niyakap sa baywang. Babalik talaga ako, alam kong hindi ako makakatulog ng maayos sa kaiisip, kung tinanggihan kita. I smiled at him. His eyes widened. I love you. You always make me the happiest. Saka ako nakaramdam ng paglapat ng labi. I love you more. Stas, Aki, get inside your daddy's car, I'll just finish packing up. Agad sumunod ang aking mga anak sa utos ko. Today's the day. We're moving out of Khalil house. Simon is now helping me. Siya ang nagbubuhat ng mga laruan ng mga anak namin, tapos ako ang nag-aayos sa naging kwarto namin. Nakakahiya naman kung iiwan ko ang kwarto ng magulo. Si Cadence ay buhat-buhat ni Khalil, dahil hindi ko siya mabuhat dahil marami akong ginagawa. Nang matapos kami ay nagpasalamat kami ni Simon ng madami. Sa lahat, at saka kami dumiretso sa lugar niya. Daddy, where is my room? Excited na tanong ni Stasi. He chuckled. Ginulo niya ang buhok ng anak saka sinagot ang tanong. On the guest room muna baby. You're going to sleep with Aki, for now, okay. Soon, we will move to a bigger house, sagot ni Simon sa kanya. Nasanay si Stasi at Aki na matulog nang wala ako. Kapag may kailangan sila ay kakatok lamang sila sa akin at papatulong. Dating room pa rin ba love? I'm freaking tired, tumungo siya sa aking tanong. Dumiretso ako sa kwarto niya, dahil ang guest room raw ay kila Stasi. Ramdam ko naman na nakasunod lamang sa akin si Simon, na prenteng naglalakad at nakangisi nang hinarap ko siya. Anong naiisip na naman nito? Agad kong binagsak ang sarili ko sa kama, nang mailagay ko sa crib si Cadence na tulog, dahil napagod talaga ako kakaayos kanina. Pinanood ko si Simon, na ngayon ay nagtatanggal ng butones ng kanyang pantalon, kaya napatikip ako ng mata. Nakangisi itong lumakad sa akin. Since when did he learn to smirk? Why cover the eyes love? You had already seen it, wag kang pinosenti.
Aniya sa katumawa na nakapagpakunot ng aking noo. What the? Don't you worry love. I know you are tired right now. And, I'll introduce you to my employees that you are my fiancé. Natawa naman ako sa kanya. Fiancé, di ka pa nga nag-propose eh. Tawa ko. Nakitawa naman ito sa akin, saka inilapit ang mukha sa akin, at nagulat ako nang may lumitaw bigla na engagement ring sa pagitan namin. I know this isn't as romantic like what you see in movies, but, will you marry me? He said. What? You also know that I can't say no Simon. So yes. Yes. Masayang sabi ko. Sinuot nito sa akin ang singsing at agad ako nitong sunggaban ng halik ng may halong ngiti sa labi. Hep. After wedding na. Saka may bata o. Pidgel ko sa kanya at tinuro si Cadence. Para naman siyang maiyak sa pagka-disappoint. Umiling lang ako sa kanya at nagpahinga na. Simon POV. Good evening po. This is all what you ordered po. May iba pa po ba kayong gusto? That's the first time I've heard her voice. Her voice was so sweet that I can bear to hear it every second of my life. So when I heard that her boyfriend broke up, I already took the chance to hire her. My deal was really a joke. I am not that kind of a man. I can't use my love to be my toy. No, not her. Pre, tinamaan ka na nga talaga siguro. Cole laughed when he heard that Monette was already living at my place. Nah, I think this is just some kind of game. I looked my sight away from him when I made my excuse. He chuckled. The game where you know that you are already lost. He joked. I glared at him but he just laughed. God, why did I even made friends with this annoying man? Shut up. For now, keep an eye to her. Alright. I ordered and left his place. I precious her so much that when she saw me kissing another girl in the parking, guilt and fear struck my body. But why? She doesn't even like me, because of this cold attitude of me. And I hate it. But just one sure thing, I'll make her mine. I brought her to a food park where my father and I really loves to eat with. She saw her so-called best friend glaring at her and I really feel something bad about her. I don't know why. So I did some research and found out that she is Cole's half-sister in his mother's side. And there's more, she is the one who begged my mother to help her mother to be treated, and my mother chose Monette mother to be the one who will be donated by my late father's organs. Then I received some text from Cole that they are going to a bar, and I really feel bad about it. So I followed that hyacinth and seen her talking to a bartender of a bar, that they will supposed to go. Is she planning to poison her best friend? Zerina. Ang gwapo ng boylet na yun oh. Nakatingin pa dito sa atin. Mukhang bet ako. My eyes dimmed when I saw Monette was with a boy. Let's name him Tutoy. He looks like a high school boy. Days later, departure to Portugal for a business trip. When will you introduce her to us, Kuya? Zer, my cousin, asked. I didn't expect him to be here in my mother's house, with full of bruises. I introduced her to you already, right? On the video call. I boredly answered as I am super tired with my meeting earlier. Pero mas maganda sana kung ipapakilala mo din siya sa akin, di ba? Mom said who is now distributing cupcakes to us. Gosh. Fine, Ma. We'll go here on Papa's death anniversary. My flight is tonight. I'll go first. Love you. I kissed her forehead. She pouted. Bakit English ka ng English? Napakalamig mo pa sumagot. Hindi naman ganyan ang ugali namin ng tatay mo. I chuckled on what she stated. Maybe nagmana siya sa akin, Mama Saima. Zer joked. I rolled my eyes at him. I was born 3 years earlier than you. I knuckled his head. Lumayas ka na nga. Agawin ko siya sa'yo eh. He said. My forehead furrowed. Hindi siya pumapatol sa isang kagaya nyo. I said then left the scenery. But I think I was wrong. I saw her again with the same boy, but now, kissing her on her cheeks.
I don't know where my anger came from, but I was guilty. Super guilty that I want to punch myself. I just called her a witch for Pete's sake. I want to hurt myself. But I thank God that Monette forgave me. My anger faded, and in the end, I just saw myself loving her. She is so delicious. Delicious. I know I made something inside her, but I pray to God that she isn't taking pills. And when said that we're pregnant, I think that was the best of the best day in my life. All I want to do was to protect and cherish her and our baby, so the best I can do was to be the pet of her traitor best friend. That woman made me follow her in exchange of Monette being safe. I can't do anything. The woman doesn't want money, she wants a life to be taken. And it happened. We lost a baby and it hurt so much. I want her back. I really want her back. Not just her but also my children. Kuya, why don't you hire her in your company? In that way, you could watch her moves all the time. Harmony suggested. She's right, Monette accepted my offer, so I succeeded. I watch her moves all the time, and I put some tracking device on her bag, so I was able to find their home and found out that she is living with her ex and Cole's child. In first, I was fuming mad, but when I realized that Monette and her ex are now best friends. Time passed, I got her. And I promise that I will protect and cherish them every minute, every second of my life. Third person's POV. Where is my love? Natawa si Khalil na best man niya, kay Simon na halatang naiinip na, dahil hindi pa rin bumubukas ang malaking pintuan ng simbahan. Easy ka lang bro. Ayan na oh. Bulong naman ni Khalil kay Simon, at tumingin silang dalawa sa pintuan, saka saktong nagsimula ang kanta. Not sure if you know this. But when we first met I got so nervous. I couldn't speak. Iniluwal nito ang pinakamagandang babae sa talambuhay niya, si Zarina. Nakangiti si Khalil habang tinitingnan ang kaibigan na naglalakad palapit sa altar, hindi mawala-wala ang tingin ni Simon sa babaeng makakasama niya sa panghabang buhay. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. My wife is so beautiful. Wala sa sariling sambit ni Simon, at di napigilan ay lumuha. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath. This day I'll cherish you, look so beautiful in white tonight. Kalahati pa lamang ang nilalakad ni Zarina. At nasa isip-isip ni Khalil ay naiinip na si Simon, dahil maikli ang pasensya nito, pero ngayon ay parang nawala ito sa sarili niya. She deserves you, Silvestre. Aniya sa kanyang isipan. Alam niyang mapapasaya nito ang kanyang kaibigan. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world. You're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath. This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Nang unti-unting makalapit si Zarina, ay inilahad ni Simon ang kanyang palad. You look like a queen today, love, puri ng kanyang mapapangasawa dito. Natawa naman ito. Then you are my king, love. Nagpahid ng luha si Simon dahil sa saya, sino ba namang hindi, di ba? Aniya sa kanyang isipan. Sabay silang naglakad papuntang altar, at nagsimula na ang misa. Nakangiti lamang ang dalawa, habang pinapakinggan ang sermon ng pari, hindi inalintana ang pagkainip. Ikaw babae, do you accept Simon Silvestre as your husband? Tanong ng pari kay Zarina. Nakangiti naman itong sumagot. I do, father. Aniya. Lumingon naman ang pari kay Simon, pero hindi pa ito nakapagsasalita ay sumabat na ito. I do, father. I accept this lady beside me as my wife. Naiinip ngunit nakangiting sabi niya. Nilang na lang ang pari sa kanatawa ng kaunti. Hindi rin napigilan matawa ng ina ni Simon na matawa, mainipin talaga. Ilang sandali pa ang lumipas, at nagsimula na ang kanilang wedding vows. I, Zarina Monette Toledo, accept the man in front of me today,
Simon Silvestre, as my husband. I take you to be my best enemy, my faithful partner and my one and only true love. I promise to encourage you and inspire you through thick and thin, and in sickness and in health, for richer and for poorer. I won't stop from loving you, forever and ever. Till death do us part. Hindi napigil ang maluha ni Zarina, nang sabihin niya ang kanyang vow sa mapapangasawa. Hindi sa lungkot, kundi sa saya. Unti-unti nitong sinuot ang sing-sing sa daliri ng lalaki. I, Simon Silvestre, accept you my love, Zarina Monet Toledo, as my lovely and caring wife. I won't promise but I'll do my best to cherish you and our kids, and inspire you through thick and thin, and in sickness and in health, through poorer and richer. I will always love you baby. Until my last breath, I love you. Unti-unting sinuot ni Simon ang singsing kay Zarina at nagpunas ng luha. As the power vested in me, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Katatapos lang ng kanilang wedding reception, at ngayon ay buhat-buhat na ni Simon ang asawa papunta sa kanilang hotel room. Tatawa-tawa naman si Zarina, dahil kanina niya pa ito nahahalatang naiinip sa reception. Napalunok si Zarina nang dahan-dahan siyang ibinagsak ng kanyang asawa, sa malaking kama saka ito tumabi rito. You smell so hella good, my love, nakangising bulong ng lalaki sa kanya, at sininghat ang kanyang leeg. Ang kanyang mga kamay ay nililibot na ang katawan ng babae. Para namang nalalasing si Zarina sa halik ni Simon. Hindi niya alam kung bakit. Mabuti na lang at nagpalit ako ng damit kanina. Anang Zarina sa kanyang isipan. Nagsimulang halikan ni Simon ang leeg ng kanyang asawa. Bulong nito at napapapikit na lamang sa ginagawa ni Simon. Baby, just strip my dress off. Iritadong sigaw ni Zarina kay Simon na sa kasalukuyang ng asar. Nang mainis ng tuluyan ang babae, ay tinulak niya ito at siya na mismo ang nagtanggal ng strapless tube dress niya. Hindi nito magawang mahiya sa ginagawa, dahil na rin siguro sa kanyang mga nainom kanina sa reception. Natawa ang lalaki sa ginagawa ng kanyang asawa. Tinulak niya si Zarina sa kama, at yamakap muli, ngayon hinahalikan na ang kanyang bandang chest, pababa ng pababa, hanggang sa may puson nito, pikit matang bulong ni Zarina. Marahas na binuksan ni Simon ang kanyang pantalon, at tinapon iyon sa kung saan. Hindi na napigilan ni Zarina at siya na mismo ang nagbaba ng suot nito. Napalunok naman ito nang makita ang kabuuan ng kanyang asawa. Pero hindi ito nagpatinag sa kanyang kaba, at binaba ang kanyang pang-ibaba. Nagsimulang hinalikan ni Simon si Zarina sa kanyang labi, at unti-unting ginawa ang kanya sa kanyang asawa. I love you forever. Simon POV. Past morning, low. I opened my eyes as I heard my wife's, so I stared at her beautiful face and gave her a morning kiss. Morning, I whispered. Hinuli ko ang maliit na katawang niyang nakapabigat sa akin at ibinaliktad ang sitwasyon. I am now here in top of her, carefully and slowly roaming my eyes around her body. I teasingly smirked at her, when I saw her groan. Hinalikan ko siya ng paulit-ulit sa noo, sa kanya ako tinulak pahiga sa kama. I chuckled and held her hand. Where is your ring? I asked. When I noticed that she isn't wearing our wedding ring. She uttered that made me look at her. I glared at her, did you lost it? I said. She shook her head immediately. Bumangon siya mula sa kama, at parang may kinuha sa side table. She presented her ring and tried to put it in her ring finger but it doesn't fit. I chuckled and hugged her from her bump. It's fine my love. You're still my love even if you are chubby person in the world. I said. I insisted to make our breakfast cause I don't wanna make my wife tired. She's pregnant. Of course. I am the father. If not, I'm gonna hurt the man who made her pregnant. Daddy. I heard my daughter's voice while I was walking down the stairs. I smiled and waited her to reach me. Good morning baby. I kissed her cheeks and carried her. Daddy, I dreamed about Ken. Stasi said. I looked at her with a questioning look. Who is Ken? I asked.
She's just 8 years old for Pete's sake. My favorite one in Barbie, Daddy. She giggled. I shook my head and kissed her cheeks. Is Cadence already awake? I asked when we got down the long staircase. She shook her head. Not yet, Daddy. She's a sleepyhead, like Kuya. She referred to Aki. I chuckled. Ginulo ko ang buhok niya at binaba siya mula sa aking pagkakabuhat. My baby girl. After cooking, I let Stuzzy play with her dolls first on our living room. I'll just wake my wife and the kids. Achea's son, wake up first attempt in waking my son up but he didn't respond. Ginulo ko ang buhok niya. Hey sleepyhead, wake up. Don't let me call your mom to wake you up. Sabi ko, kaya agad itong bumangon. I chuckled. He is still scared of his mom. Morning Dad, he huskily said and lazily took my right hand and bless. Wake Cadence up. We'll visit her father after breakfast. I said and dragged him out of the bed. Cause I am sure that he'll sleep again if I didn't drag him out of the bed. It's been 5 years. We're now happy but not contented. Who would be contented if you're seeing Cadence growing up without his father? That dimwit. He didn't even let his daughter see him awake. Aish. Cole is still in coma and I somehow pity Cadence, because of what happened years ago. Cole's family isn't right here, they are out of the country. They couldn't accept Cadence for the reason of her mother not being rich, wrong reason, right? So I'll be her second father and let her grow up normally with my kids. Hey love, let's eat breakfast. I said and held my wife's face and gently caressed it. She smiled genuinely. Tinulungan ko siyang makatayo mula sa kinahihigaan, at sabay kaming bumaba sa dining. Good morning mommy. Stuzzy and Aki both greeted. I looked at Cadence. Ngumiti lamang siya ng tipid at tahimik na yumuko. I smiled and walked to her. What's the problem, baby? I asked. She shook her head. Wala po. Kain na po tayo, she said in a low voice. Hey Cadence. Why are you sad? Smile na. Pupunta daw tayo kay Ninong Cole mamaya. Aki and Stas tried to cheer her up but she only smiled. After eating, we headed to our room. The kids are now being taken care of their yayas. Ba't ka pa nakatanga dyan, Simon? My wife asked. Umawang ang aking bibig. I thought, oh never mind. I said. Bigo akong pumasok sa banyo saka tinatamad na naligo. I thought I could. Aish. Whatever. As we arrived to the hospital where Cole is confined, we immediately sailed through the intensive care unit. Stuzzy and Aki was sent to the playground I made for them, with their mom and yayas. So, kami lang ni Cadence ngayon. I carried her as we enter his room. She silently stared at his father. Who has now so lying down on a bed for almost 5 years. Hey Cadence, don't you miss your father? I mumbled. She didn't answer. Instead, she just stared at his father quietly, hoping that he would wake up right now. I am too. Wake up. Your daughter is waiting for you. Don't make it hard for her. Milyon-milyon na nagastos ko para sayo. Pagkagising mo, marami ka ng utang sa akin. I said and chuckled bitterly. How I miss this man. Do you wanna go now, Katie? I asked. She nodded. I commanded the nurses there to clean him as often as I want. And told them to call me if there was any changes happening. I fetched my kids and my wife from the mall and then after, we left them on our house and headed through my resto. Hey Simon, my wife uttered. Are you mad? She asked. Why would I? I said without looking at her. Way. I am not. I hissed. Sige, sabi mo eh, she chuckled and focused herself on her phone. We just finished buying food from my resto, or I should say, we finished getting food. Why would I pay? Moments later, I glanced at my wife and saw that she is sleeping. My sleepyhead. I can't help but stare into those beautiful face. She is my baby, my sweetheart, and my love of my life.
And like what I said on our wedding day, till death do us part. Zarina POV. Andy, pwedeng makisuyo. Lumingon sa akin si Andy na girlfriend ni Khalil at ngumiti. Ano ba yun Zarina? Mahinhin na aniya. Nahihiya akong ngumiti sa katiningnan saglit ang aking mga anak, na mahimbing na natutulog sa sala. Pwedeng bang iwan ko muna sa'yo itong sila Stasi? Ayaw ko na sanang gisingin eh. Sa supermarket lang naman ang punta ko, tsaka bibisitahin ko yung best friend ko sa ospital, pakiusap ko. Ngumiti siya at tumango. Oo naman, no. Parang anak ko na rin tong sila Stasi. Kaso mukhang si Stasi lang ang may iwan sa akin. Aniya kaya napatingin ako sa aking mga anak, at napansing nakamulat na ang mata ni Aki at nakatingin sa amin. Where are you going mommy? Inosenteng tanong nito. Nginitian ko siya. I'll just go to the supermarket and to Tita Yeng. You want to go with me? I answered. Mukhang natanggal ang kanyang antok at napabalikwas ng tayo, dahilan para masipa niya si Stasi na mahimbing ang pagtulog. Oops, sorry, bulong ni Aki sa katinapik-tapik pa ito para hindi ito magising. Nilingon ako ng anak ko at tumango. Yes mommy, I wanna go and buy chocolates, aniya. Napahalakhak si Andy na pinapanood ang pangyayari. Kahit excited ay seryoso pa rin, tawa ni Andy at napailing. Natawa ako kaya sumimangot pa lalo si Aki na hindi man lang marunong ngumiti. Manang-mana sa kanyang ama. Is it necessary to smile when excited, tita? Seryosong tanong niya kay Andy, nakakunot pa ang noo. Lumapit si Andy na napapahalakhak na lang sa aking anak, dahil parang matanda ito kung magsalita. Ginulo niya ang buhok ni Aki. Yes, try to smile naman Aki. Just like your sister, she said. She's noisy, tita. I don't like it lalo na while we're sleeping. She sleep talks with her Barbie dolls that you gave. He hissed. Napahagalpak ang mahinhin na si Andy sa sinabi ni Aki. At Sheyas, nagbabanta kung sabi dahil sa kasungitan niya. Napailing si Andy sa kanya at saka pumuntang kusina. Liningon ko si Aki. Let's change your clothes na. Aya ko sa kanya at tumungo sa kwarto, para palitan siya ng damit. I let him change his clothes because he wants to. Umaalalay lang ako. Nang matapos siya ay agad kaming nagtungo sa grocery, dahil bibisita rin ako sa ospital, kung saan kasalukuyang nakakonfine si Yeng at nagal labor sa magiging anak nila Nicole. Mommy, can I put 4 chocolates on the cart? I'll give one to Stas, pakiusap niya habang hawak ang 4 na chocolate bar sa kanyang 2 maliliit na kamay. I raised my eyebrow. Why 1 only? You should give 2. I smiled. Sumimangot siya. But I'm older than her. I should have more. Pag mas matanda ako, mas madami chocolates mommy. He explained. Napailing ako sa kanyang sinabi. Parang si Kuya Kaiser. Dahil mas matanda, mas lamang dapat siya, lalo na sa pagkain na dala palagi ni Papa noon. Tumango na lamang ako sa kanilagay ang chocolates na hawak niya, saka kami nagtungo sa fruit section. Habang nagbabayad kami, kinuha ko ang aking cellphone gamit ang aking kaliwang kamay, para tawagan si Yeng. Nakahawak kasi si Aki sa aking kanang kamay. Agad siyang sumagot. Hoy, buntis. I greeted on the line. Narinig ko ang kanyang nahihirapang halakhak sa kabilang linya, wag mo akong asarin. Masakit mag-labor, mura niya sa akin. Alam ko, nauna akong magkaanak sa'yo, mataray kong sabi. She, so ba't napatawag ka? Aniya, inipit ko ang cellphone sa aking balikat at tainga, dahil maglalagay na ako ng aking mga pinamili sa cashier. Papunta kami ni Aki riyan. Huwag ka munang mangganganak, I said that made her chuckle. Okay, sige, anito. Tumikim siya at parang nag-alangang magsalitang muli. Nandito pala si Simon kanina, alangang dagdag niya. I stopped for a bit kaya napatingin ang ka-era sa akin, wala na siya. I said. Kaaalis lang, sagot naman niya. Bumantong hininga ako. I felt relieved. Okay sige. We'll be there in a few minutes. I said and ended the call. Pagkatapos magbayad ay kinuha ko na ang maliit na plastic ng chocolate, at saka yun nilagay sa maliit na backpack ni Aki. Kinuha ang isang plastic ng pagkain at ang basket ng prutas.
Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa hospital, kung saan nakakonfine si Yeng. After all, malapit lang naman ang grocery sa kung saan iyon mismo. We took the lift from the hospital lobby and waited for our floor. Pinasuot ko ng mask si Aki, para hindi siya makasagap ng anumang sakit at saka ko siya binuhat. I opened the room on where exactly Yeng is. Bumungad sa amin ang naghahalikang si Cole at Yeng sa kama, mga kamay ni Cole na nasa loob na ng gown ni Yeng at si Yeng na nasa dibdib ni Cole ang kamay. Napatalikod ako at tinakpan ang mata ni Aki. Oops, sorry, halakhak ni Yeng nang mapansin kami. Humarap ako sa kanila at inaayos na nila ang gusot-gusot na mga damit. I glared at them. Mangganganak ka na't lahat-lahat, oh gosh. I sighed in disbelief. Cole smirked. Inggit ka lang, sabi ni Yeng. Mommy, what did I miss? Inusenteng tanong ni Aki na tinanggal ang kamay ko sa kanyang mata. Nanlaki ang mga mata ko saka umiling. Wala anak. I thought. There's a ghost kaya I covered your eyes. Palusot ko saka siya binaba. Tumakbo siya papunta kay Cole at nag-bless. Binuhat siya nito at saka kinausap. Lumapit naman ako kay Yeng at saka sinapok ito. Kaya pala parang nahihirapan ka sa tawag kaninang babae ka. I said. Ngumisi siya. Halata ba masyado? No. I thought nasasaktan ka sa pag-labor mo, my God. Hindi pala. I said in disbelief. Hamalakhak siya. Masakit naman. Pero naggaganon pa kayo. Sa hospital pa. The door isn't even locked. I hissed na kanyang ikinatawa. Tawagan mo nga si Simon nang hindi ka kasing pait ng ampalaya riyan. Aniya kaya napasimangot ako. Me and Aki spent hours Yeng room. Kung hindi pa tumawag si Andy na hindi na kinakaya ang kakulitan ni Stozzy ay makakalimutan naming umuwi. Baka bukas ay bumalik ako rito, dahil ani Yeng ay baka manganak na siya bukas, at makikita na namin si Cadence, ang magiging anak nila. Mommy, who's Cadence? Tanong ni Aki nang marinig niya ang pinag-uusapan namin ni Yeng kanina tungkol sa pangalan ng kanyang magiging anak. Nasa daan kami pauwi ngayon. Nilingon ko siya. You're going to meet her tomorrow. She's the baby of your ninang Yeng. I explained. Tumango-tango siya at saka tumingin sa kawalan, inaantok na. Napagod siguro siyang makipaglaro sa kanyang ninong. Kinabukasan ay umaga pa lang ay nagmadali na akong nagpunta sa ospital, dahil tumawag sa akin ang mama ni Yeng na sinasabing malapit na manganak ang kanyang anak. Anak, kinakabahan ako. Pinili niyang mag-normal delivery kaysa magpa-cesarean siya. Mahina ang puso ng anak ko. Pinipilit namin siyang magpa-cesarean ngunit ayaw niya, sabi ni Tita Krisa mula sa kabilang linya, habang nasa daan ako papuntang ospital. Ha! Akala ko ay cesarean. Mahina ang puso ni Yeng, kaya bakit niya naisip ang mag-normal delivery? Diyos ko! Nagmamadali akong tumakbo papunta sa kung nasaan nanganganak si Yeng, at naabutan si Tita Krisa sa labas na hindi mapakali. Nakita ko si Simon na nasa labas, nakaupo at mukhang malayo ang iniisip, ngunit hindi ko siya pinansin. Just go Zarina, she said when she saw me. Napalingon si Simon sa akin ngunit di ko pa rin siya pinapansin. Ay blessed, ano pong nangyayari tita? Si Cole po nasaan? Nagpapanik na tanong ko. Nasa loob si Cole. Nag-emergency cesarean sila, dahil hindi kinaya ni Yeng ang normal. Nasa kritikal na kondisyon siya ngayon, Diyos ko po. Nag-aalalang sabi niya. Napaupo ako sa bench, sa tabi ni Simon. Huwag niyo pong pababayaan ang kaibigan ko, please. Ilang minuto pa ang lumipas, at may lumabas sa isa sa mga doktor, kaya napatayo ako, nanatiling nakaupo si Simon pero nakatingin ito sa doktor at handang makinig. Walang emosyon itong humarap kay Tita Krisa. You have a cute granddaughter, Mrs. Abarondo, she smiled a bit. Napangiti si Tita Krisa sa sinabi ng doktor. Ang anak ko, kumusta siya? Aniya pa. Malungkot itong tumingin sa amin. We did our best to revive her, but hindi po kinaya ng anak niyo at ng puso niya. I'm so sorry for your loss, the doctor said sadly. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa aking pisngi, nang marinig ang sinabi ng doktor. Monet, Simon muttered. Napaluhod si Tita Krisa na napahawak sa kanyang dibdib, at mukhang nahihirapang huminga. Tita,
I screamed when I saw she's having a heart attack, inalalayan namin ito ni Simon. Help! I screamed. Agad na dumalo ang mga nurse, at kinuha siya sa aming mga braso, at inupo iyon sa isang wheelchair. Madali itong sinugod sa emergency room, ngunit naiwan ako roon sa labas kung saan inoperahan si Yeng. Nang hihina akong napaluhod sa sahig, hindi alam ang gagawin. I can't stop crying. I can't lose a friend. Monet baby, dinaluhan ako ni Simon pero hindi ako nagreklamo. Wala akong lakas para magreklamo pa. Hindi siya pwedeng mawala, I cried. Simon wiped my tears and kissed my temple for a long time, trying to stop me crying but I can't. Hush, he muttered. I faced him with my crying face. I can't lose her, Simon. Ayokong may mawala pa sa buhay ko, humihikbing sabi ko at di na malayang niyakap na ako ni Simon, kaya mas lalo akong naiyak. Maaaring nagbibiro lang ang doktor, hindi ako pwedeng mawalan ng kaibigan. Cadence can't lose a mother. Wala iyon sa usapan namin ni Yeng. Ang usapan namin ay sabay naming palalakihin ang mga anak namin. Pero bakit iniwan niya akong mag-isa? Naluluha akong tumingin sa pintuan ng operating room, nang iniluwal nito si Cole kasama ang isang kama, kung saan nakahiga ang walang buhay na si Yeng, nakatikip na ang katawan, itinutulak ito ng isang nurse. Walang humpay na umiiyak si Cole, habang nakatingin sa kanyang asawang walang buhay. Lumapit ako roon at tinanggal ang kumot na puti. Humikbi ako, walang pakialam sa paligid. I hugged Yeng's lifeless body. She looked at peace even when she's gone, Yeng naman eh. Masamang biro ito. I whispered on. Yeng body. Miss, inawat ako ng nurse. Hinela ako ni Simon palayo roon, at itinulak na ito ng mga nurse papalayo sa amin. Nang hihina akong napaupo sa bench. Yeng isn't gone, isn't she? Humihikbing sabi niya sa amin. Simon didn't respond and let Cole talk. My wife isn't gone, right Simon? Aniya pero hindi sumasagot si Simon, at nanatiling tinatansya ang kaibigan. My wife isn't gone, right? Now, he looked at me. I can't answer, ina naman. Bakit hindi niyo ako sagutin? Sumabog ang napuputol na pasensya ni Cole. I looked away and let myself cry again and again. Cole, listen, you have to be strong. Hindi na maibabalik si Yeng, naputol ang sinasabi ni Simon nang suntukin ito ni Cole sa mukha dahilan para tumamba ito. Napatayo ako at sinugod si Cole. Cole, tama na, hindi lang ikaw ang nagluluksa rito. Hindi lang ikaw ang nawalan. I said. Nawalan din ako ng kaibigan, nang hina ako. Nawalan ako ng asawa Zerina. Napahilamos siya ng mukha at umupo sa bench. Pero nawalan din ng nanay ang anak mo Cole. Kailangan mong maging malakas, hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa anak mo. I said. He cried when I said it. Dinaluhan siya ni Simon na may pasa sa pisngi. We there stayed silent for a while, still mourning. Moments after, Cole wiped his tears and looked at me and Simon. Can you look after Cadence? I need some air, pakiusap niya sa amin. Take care of yourself Cole. I said. Tumungo kami at siya naman ay nagtungo paalis ng hospital. Napatingin ako kay Simon na nakatingin sa akin. I'll have him followed by my men. Huwag kang mag-alala, sabi ni Simon. Are you alright? Tanong niya sa akin. Umiwas ako ng tingin sa kaumiling. Hindi pa ngayon pero alam ko magiging maayos ako. I said. Pinuntahan namin ang emergency room, kung saan dinala si Tita Krisa. Nasapo ko ang aking bibig nang makita ang kama kung saan nakahiga si Tita Krisa, nakatikip na ito ng puting kumot. Kayo po ba ang kamag-anak ng namayapa? Tanong ng isang nurse. Simon was the one who answered. Yes, please take care of her very well. And her daughter, as well, he said. Ano pa bang masasaklap sa araw na ito? Lumabas kami sa emergency room, at naupo sa bench sa labas nito, at nanatiling tahimik sa mahabang sandali. Let's go home. Iuuwi na kita, ako na lang ang babalik kay Cadence. You had too much, he said. I shook my head. Ayaw kong makita ako ng mga anak ko na ganito ako. Dito muna ako, I said. I'll bring you to our place Monet,
Don't you worry, he declared. Wala akong nagawa kung hindi pumayag. While we're on the way to his place, he received a call. Hello, he said while looking at the driveway. Nabitawan niya ang kanyang telepono at promino ng malakas. No, he whispered. Tiningnan ko siya. Why? He looked at me, almost crying. Cole got into an accident, he whispered, and his tears started falling on his cheeks.